Ito nga, Casimero, nagbigay ng clue kung anong round niya tatapusin si Luis Nery sa laban nila sa Sabado. Sinabi niya ang numero umano niya, 6-7. Kilalang kilala talaga si Janriel Cuadro Alas Casimero sa kanyang pagiging palabas at matapang magbigay ng prediksyon bago ang kanyang mga laban. Ang hula niyang round 6 hanggang 7 na pagpapatumba kay Luis Nery ngayong darating na Sabado, Hunyo 6, ay pagpapakita lang ng kanyang matinding kumpiyansa. Narito ang ilang dahilan kung bakit paboritong pag-usapan ang numerong ito ng mga boxing fans. Estilo ng dalawang boksingero, parehong agresibo at may mabigat na kamao sina Casimero at Nery, kilala bilang Pantera. Dahil pareho silang sumusugod, inaasahan ng mga eksperto na sa unang 5 round ay magiging madugong palitan ng suntok. Sa pagpasok ng round 6 o 7, doon na makikita kung sino ang unang mapapagod o magkakamali. Ang crucial na mid-rounds. Ang hula ni Casimero ay swak sa kanyang karaniwang estilo. Binabasa niya ang kalaban sa simula at kapag nakuha na niya ang timing sa kalagitnaan ng laban, doon na siya magpapakawala ng kanyang pamatay na mga kombinasyon para sa isang knockout. Bakbakan sa Japan. Gaganapin ang salpukan na ito sa Aichi Sky Expo sa Nagoya, Japan, kung saan tampok din sa parehong event ang laban ng kasama niyang si Kenneth Lover dahil parehong may unfinished business ang dalawa sa mga fans sa Japan. Lalo si Nery na may kasaysayan na issue sa timbang doon. Tiyak nagigil silang dalawa na magpakita ng brutal na pagtatapos. Magkatotoo kaya ang 6-7 na numero ni Cuadro Alas o makatagal si Nery hanggang sa dulo ng laban. Magandang araw. Pag-uusapan natin ang paparating na laban ng ating kababayan hot prospect, tinaguri ang next Manny Pacquiao na si Kenneth Lover laban sa Amerikanong sa Michael Angeletti. Mukhang matapang at seryoso ang mensahe ni Kenneth Lover para sa kanyang paparating na laban kay Michael Angeletti. Hinimok niya ang Amerikanong boksingero na huwag tumakbo, makipagsabayan sa gitna ng ring at magpakita ng isang magandang bakbakan para sa mga fans. Dahil sa estilo ng Angeletti, inambing pa ito ng ilang boxing fans sa klasikong tapatan ng Pacman, aggressive slash attacker versus Mayweather defensive runner style. Bakit style Mayweather sa Angeletti? Inihambing sa Michael Angeletti sa estilo ni Floyd Mayweather Jr. dahil sa kanyang pagiging pure boxer technician na umasa sa depensa, distansya at pambirang talino sa loob ng ring. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit binabansagang galawang Mayweather ang kanyang estilo. Katulad ni Mayweather, ang prioridad ng Angeletti ay ang makatama ng mga tumpak na suntok nang hindi siya mismo natatamaan. Hindi siya nakikipagpalitan ng mukhaan kung hindi kinakailangan. Mas gusto niyang dahan-dahang ubusin ang kumpiyansa at lakas ng kalaban gamit ang kanyang depensa. Paggamit ng distansya at footwork, gumagamit sa Angeletti ng mabilis na lateral movement o ang pag-iikot at pagtakbo sa ring, gaya ng puna ng kanyang mga kritiko o kalaban. Ginagamit niya ito para kontrolin ang tulin ng laban at pigilan ang mga agresibong pressure fighters na makalapit sa kanya. Counterpunching, bihira sa Angeletti na sumugod ng bulag. Naghihintay siya ng pagkakamali ng kalaban at sa oras na sumuntok ito at sumablay, doon siya papasok gamit ang mabilis at solidong ganti, counter punches. Mataas na boxing IQ. Binabasa ng Angeletti ang galaw ng kalaban sa mga unang round. Kapag nakuha na niya ang tempo at timing ng kalaban, nagiging madali na para sa kanya na iwasan ang mga suntok at kontrolin ang buong laban gamit ang kanyang epektibong jab. Dahil dito ang paparating na tapatan ni Kenneth Lover at Michael Angeletti ay tinagurian ng mga fans na parang Pacquiao versus Mayweather style match. Isang agresibong attacker na gustong makipisikal sa gitna laban sa isang madulas, madiskarteng defensive wizard. Iniaambing si Kenneth Lover sa style Pacman, Manny Pacquiao, dahil sa kanyang agresibo at walang takot na paraan ng pagkikipaglaban. Sa mundo ng boxing, kapag sinabing style Pacman, ito ang mga katangian madalas mong makikita sa isang boksingero. Aggressive pressure fighter, sustuhang sugod. Katulad ng Pacquiao, si Lover ay isang attacker. Hindi siya mahilig magabang o magkaksaya ng oras. Mas gusto niyang siyang may hawak ng manibela sa laban at patuloy na sumusugod para pigilan ng kalaban na makaposisyon ng maayos. Volume puncher, walang umpay na suntok. Hindi lang basta isang suntok ang binabato niya. Umaasa siya sa sunod-sunod at mabilis na mga kombinasyon upang magiba ang depensa ng kalaban. Isang trademark na nagpasikat kay Pacquiao noong kanyang prime. Seryosong power at knockout instinct. May pamatay na pwersa sa kanyang mga kamao. Dahil dito palagi siyang naghahanap ng tsansa na mapatumbang kalaban. Kaya naman paborito siya ng mga fans na gustong makakita ng aksyon at knockdown. Mentalidad na gyera kung gyera.
Makikita ito mismo sa naging hamon niya kay Michael Angelotti na wag siyang takbuhan at magharap sila sa gitna ng ring. Ang ganitong tapang at kagustuhang makipagpalitan ng mukhaan ang dahilan kung bakit nakikita ng mga fans sa kanya ang baba ng tanso at bagsik ng isang determinadong Pinoy fighter gaya ni Pacman. Sa madaling salita, ang bansag na style Pacman versus style Mayweather sa laban na ito ay dahil si Lover ang lalabas na agresibong manunugod habang sa Angelotti naman ang madulas at madiskarteng tatakbo at iiwas. Sa tingin mo, makuha kaya ni Lover ang tamang tiyempo para makorner at mapatumba sa Angelotti o makuha ito sa puntos ng Amerikano gamit ang kanyang depensa? Para sa mas malalim na pagsusuri, narito ang opisyal na pag-aambing ng mga statistika at physical na katangian ni Kenneth "The Loverboy" Lover at Michael Angelotti. Base sa pinakahuling record ng boxing, lakas at knockout power, dito may bentahe si Kenneth Lover sa kanyang 70.59 knockout rate na patunayan niyang may pamatay na bigat ang kanyang mga kamao gaya ng kanyang TKO panalo sa mga veteranong sina Luis Concepcion at Keita Kurihara. Si Angelotti naman ay may mas mababang knockout rate, 57.14%, na nagpapatunay na mas umaasa siya sa kanyang tumpak na mga puntos at teknik para manalo ng unanimous decision. Abot at taas physical leverage, malaking bentahe ito para kay Michael Angelotti. Mas matangkad siya ng 2 pulgada at ang kanyang abot reach ay 72 pulgada kumpara sa 65.5 pulgada ni Lover. Ibig sabihin may halos 6.5 inches na kalamangan sa abot ng Amerikano. Isang napakalaking sandata para sa kanyang style Mayweather na pag-atras, pag-jab at pagpapanatili ng distansya. Karanasan at estilo, bagamat mas bata si Lover 23 anyos kumpara kay Angelotti 29 anyos, mas marami na siyang kabuuang professional na laban, 17 versus 14. Ang pagiging southpaw ni Lover ay maaari ding maging sakit ng ulo para sa isang orthodox na tulad ni Angelotti. Ngunit ang mahabang karanasan ni Angelotti sa elite amateur boxing sa Amerika na may higit 120 amateur fights ang nagpapatalas ng kanyang mataas na boxing IQ. Konklusyon, ang istatistika ay perpektong sumasalamin sa kanilang bansag. Kailangan gamitin ni Lover ang kanyang lakas, knockout power at bilis para makapasok sa loob ng depensa ng Angelotti, habang gagamitin naman ng Angelotti ang kanyang dambuhalang abot 72 inches reach para kontrolin ang laban mula sa malayo.